kinikilihan politika. Ang pwede mo sigurong masabing bias kami sa katotohanan, tsaka sa facts yun ng ano. So, kung saan kami dalhin ng ano, ng impormasyon, dun ang punta namin. Gusto ko lang kasi tapusin yung criteria na ginagamit namin kasi sa dami-dami talaga ng ano, sa dami-dami talaga ng kasinungalingan na lumalabas sa social media, hindi namin talaga puwede lahat I mean hindi puwedeng iasa sa fact checkers ang laban sa disinformasyon, 'di ba? So, dapat talaga bawat isa sa atin mag-ano, yung lahat-lahat natin gumawa ng ating paraan. So, 'di ba nasabi ko na kanina na dapat yun, statement of fact, yung hindi yun fiction, hindi yun opinion, yung ano, ang dapat namin ifa-fact check. Ang pangalawa is yun nga, yung, relevance, 'di ba? Dapat may ang pangatlo is that timing, 'di ba? Yung tawag dito, yung hindi history ang ifa-fact check na nangyari pa nung panahon pa ni Magellan, 'di ba, gano'n. So, yung dapat timely, 'di ba, ang isa pa is that, um, Halimbawa po ngayon, dapat Ma'am, Ellen, narinig niyo na po kay, Senator Marcoleta yung mga bagay na ikinakabahala niya. Yun po ba mabibigyan po ng panahon sa inyo para mai-fact check niyo po yun, yun? oo naman, Opo, oo. yun. Kaya Marcoleta, ano po ang, masasabi ninyo? Bibigyan daw po nila ng panahon yung 4 na, sabi issue sa inyo. ito pa kasi, isa pa kasi Salamat. kailangan yung sinasabi namin feasibility, dapat titingnan namin kung kaya namin 'yan ma ma-debunk, ano ba yung debunk sa Tagalog? Mapawalang saysay niyo po. Oo, at Ano po at yan? least 'no, Opo. at least within 24 hours kasi ang purpose kasi ng fact checking is to stop the spread of falsehood para mahinto yung pagkalat. Kasi kung marami namang ano, puwede naman kasi mag-investigative journalism ka na puwede kang abutin ng 1 buwan, 'di ba gano'n? Pero sa fact checking kasi kailangan ang purpose mo kasi doon para mahinto yung pagkalat kasi sa Yun nga po ang gusto po kasi ni, Senator yung Marcoleta. virality kasi Opo. importante yan kasi yung in just in a few second nag-aano, nagba-viral yan, eh. So, ang importante ma-stop mo. So, kung hindi namin yan yung kung feeling namin kailangan pa maraming ano yun, mas marami pa kaming kailangan para ma-debunk yun, gano'n. Ipapasa namin yun sa team na puwede siguro mag-investigative journalism, gano'n. So, yun ang mga Opo. criteria. Katulad po ngayon, ma'am, nasabi na po sa inyo ng harapan na sinasabi niya fake news yun. False, fake, misleading, mga gano'n. So, isasubmit namin 'yan sa Facebook. Facebook ang nagte-take action. Hindi kami Medyo pagka nagde-delete, ganyan po hindi kami katagal kasi nagte-take down. medyo matagal yan, ma'am. Mr. Tagal. Chair, Ano naman, Sige po, Senator Marcoleta. minsan dun sa 24 hours dun sa 4 na fake news na aking inilahad ngayong umaga, yung dalawa po ay hindi ko na pwedeng pasalamatan ng Vera Files kasi kami po na-take down na namin nang hindi sila nakatulong. Ah, pero kailangan pong malaman po ninyong lahat na bago po namin nagawa yon, ini-email po namin kasi yung Vera Files at saka yung Rappler. Pero yung Rappler binibigay rin sa Vera Files. Pero napakabagal po talaga yung action. Kaya doon sa unang dalawang sinabi kong fake news, kami na po talaga nakipag-coordinate at successfully nagawa namin. Ito pong pangatlo, partially, ay pasasalamatan natin ang Vera Files kasi po kahit papano, ang ginawa po nila, dinemote po nila. Pero hindi entirely po nakatulong yun kasi pag dinemote po yun, ang ibig sabihin nun, meron pa rin pong makakakita, ngunit kokonti na lang. So hindi talaga buong-buo na aalisin nila. Yung po yung tinatanong ko sa inyo, madam, ba't kinakailangang i-demote ninyo? Alam ninyong completely fake po ito eh. Talaga pong hindi kayo ang nagte-take down, alam namin yon. Ngunit kapag kayo nakipag-coordinate sa Meta sa Singapore, sila pong magte-take down. Kagaya po ng ginawa namin sa unang instances. Yun po yung aming gustong sabihin sa inyo.
Bakit kami nagawa namin? Samantalang kayo ang may direkta pong may communication. Bakit kailangan po natin pagtalunan pa ito? Kasi siguro si Gemma. Miss Gemma Mendoza. I-clarify lang po natin. We don't communicate with, it would be impossible for us to communicate with Meta for every piece of thing that we rate. So we don't do that. Ang ginagawa lang po namin, ang interaction namin is through the platform they have, which is the platform that is made available to fact checkers. Yung action po nung yung action ng pag-demote, that is done by Meta when a rating is when a rating has been submitted. And that is that is their algorithm already that works on it. Now, yung question po about so like halimbawa po yung kanina nabanggit na yung isang content was manipulated. Definitely po, if that was submitted to us, then we would have looked at it. So isa po yun sa mga tinitingnan namin talaga. Ngayon, hindi po talaga lahat nagagawa kasi